at kalayaan Autentico. na, na hindi maaaring pigilan, sikilin, babuyin, salaulain, baluktutin ng sino man na nanunungkulan sa gobyerno. Punta tayo sa Artikulo 3, dito sa Section 4. Article 3, Bill of Rights, kalipunan ng mga batas o karapatang pantao. Karapatan natin ito, mga human rights lawyer. Yung mga sumusubaybay po sa akin sa YouTube, maaari po kayong sumubaybay dyan at aking ina-upload ang nakasulat sa konstitusyon. Artikulo 3, Article 3, Bill of Rights, kalipunan ng mga karapatang pantao. Section 4, Section 4, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Tatagalugin ko, isasalin ko sa Pilipino para sa mga tanga na nasa media, sa nasyonal. Bago kayo magtanong sa reporter nyo sa field o kanino mang opisyal, mag-aral kayo. Hindi yung graduate kayo ng mga kilalang journalism school, pero tanga kayo na magtanong. Tagal-tagal nyo na sa media, bugok pa rin kayo magtanong. Ano tinatanong nila? May rally ba yan? O ito sagot. Section 4, Artikulo 3, 1987, Constitution. Mag-aral kayo para hindi kayo nagmumukhang mga bugok, mga nasa national media. Hindi ko nila lahat pero ilan-ilan na lang ang matino dyan. Good morning muna, Ray Arapo, Daniel Serna, and sino ba ito? Si Master ba ito? Okay. Yung mga nasa TikTok, maya-maya ko kayo babatiin para tuloy-tuloy lang ang flow natin. Dito inilalatag ko muna kung ano ang legalidad ng pagrarally dyan ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. At walang sino mang mayroong titulo para angkinin yan. Pag-aari ng taong bayan ang karsada at ang EDSA. Alam mga iglesia lang yan. Bakit? Di ba sila mamamayan? Hindi ba sila nagbabayad ng buwis? Ang sinasabi ba ng konstitusyon para lang sa Katoliko? Protestante, Muslim, born again? Pagka-iglesia ba, hindi na mamamayan? Pagka-iglesia, hindi na nagbabayad ng buwis? Pagka-iglesia, sinasabi ba ng konstitusyon, bawal kayo dyan? Ito sagot ko sa naghahanap ng permit rally. Lalo na sa iyo, Melo Del Prado, PCWB. Bago ka magtanong, pag-aralan mo para hindi ka nagmumukhang tanong. Ang taga-DCWB, ang GFA 7. Section 4. Walang anumang batas ang dapat ipasa o pagtibayin ng Kongreso na sisikil sa kalayaan sa pagsasalita. Hindi ba nagsasalita yung mga nagrarally? Freedom of speech. Kalayaan sa pagpapahayag. Maaaring hindi sila nagsasalita. Kumakaway lang sila, kumakamay lang, may dala silang tarpaulin, may dala silang billboard na maliit, may dala silang mga kung ano-anong dala nila na iwinawagayway. Pagpapahayag yan. Expression yan. Ngumingiti lang sila, sumisigaw sila, pumapalakpak sila. Expression yan. Walang batas na dapat pagtibayin na sisikilin ang kalayaan sa pagsasalita, bunganga, pagpapahayag mula ulo hanggang paa, paggalaw ng katawan, pagkindak, pagdila, o pamamahayag, pagsusulat. Magbo-broadcast. Mas malawak yan. O karapatan ng mamamayan o taong bayan na mapayapang magtipon-tipon. Melo Del Prado, nandito si Double B. Ang tagal mo ng national media. Bago ka magtanong, pag-aralan mo para hindi ka bubugok-bugok o bobo. Okay. Mapayapang magtipon-tipon at hilingin, ipetisyon sa gobyerno. Kanino sa gobyerno? Di sa mga namamahala, namumuno sa gobyerno. Mula national hanggang lokal, mula lokal hanggang national. Upang tugunan ang kanilang mga karainan. Ano karainan ng mga mamamayan? Panagutin ang mga mandarambong. Hindi sinabing patahimikin ang mga nagbubulgar sa pagsasamantala, sa paglimas at pagnanakaw. Malawak ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Hindi yan ang sinasabi. Ang sabi ng konstitusyon, para tugunan ang karainan. Ano ba yung dinadaing ng taong bayan? Buksan ang katotohanan. Ilantad. Transparency. Panagutin. Accountability. Kapayapaan. Peace. Hindi. Ang ginagawa mismo ng mga nasa gobyerno, ginugulo ang taong bayan. Paano ginugulo? Yung mga nagsasalita, yung mga nagbubulgar, yun ang ginigipit. Yun ang tinatakot. Yun ang dinadahas. Yun ang kinakasuhan. Paano ba ginugulo? Pinagnanakawan ang taong bayan. Pinagnanakawan ng mga OFWs, pinagnanakawan ng mga nagtitinda sa palengke, pinagnanakawan ng mga drivers, pinagnanakawan ang mga estudyante, pinagnanakawan ang mga nasa ospital, pondo ng PhilHealth, ninanakaw, pinagnanakawan ang mga nagdideposito sa bangko, pondo ng PDIC, bilang insurance sa iyong deposito sa bangko, ninanakaw. Yaman ng taong bayan, ginto sa Central Bank,
ibinibenta. Mabuti sana ibinibenta yan para sa kapakanan ng bayan eh. Eh hindi mo na malaman kung saan dinadala eh. Bakit? Bakit tuloy-tuloy ang pag-utang natin? Hindi ko sinasabing masama ang umutang. Walang administrasyon. Kahit panahon ni Marcos Sr., panahon ni Cory, panahon ni FDR, panahon ni Marcos, panahon ni Duterte, panahon ni Ninoy o ni Pinoy, panahon ni Cory, panahon ni Erap. Lahat ng yan panahon ni GMA nangutang. Ang tinatanong ng taong bayan, saan nyo dinadala ang inuutang nyo? Tapos sasabihin nyo sa taong bayan, utang ng ina nyo? Utang ng ina namin? Kami magbabayad? Eh pero kayo nangutang eh. Saan nyo dinala? Oh. Tapos sasabihan nyo kami, kayo magbayad ng utang ng ina nyo. Utang ng anak nyo at magiging anak nyo. Utang ng lolo nyo. Nakinabang ba kami? Kayo ang nakinabang, hindi kami. Oh. Pag ito nilabag ng gobyerno, walang batas na dapat pagtibayin para sikilin ang kalayaan sa pagsasalita, pagpapahayag at pamamahayag at kalayaan ng tao na magtipon-tipon ng payapa. Payapa naman nila. Ay nakakaharang niya sa daloy ng trapiko. Okay. Bahagi ng demokrasya yan. Democracy is too expensive. It is priceless to be sacrificed for an incidental disturbance. Ang demokrasya ay napakahalaga. Walang katapat na presyo yan para isakripisyo mo sa paminsan-minsang kaabalahan. Democracy is too valuable, too expensive, napakamahal to be sacrificed for an incidental disturbance. Napakamahal ng demokrasya, ng kalayaan sa pagsasalita, pamamahayag at pagsulat at mapayapang pagtitipon-tipon para isakripisyo mo sa paminsan-minsang kaabalahan. Oo, may naabala. Kaya nga nagkakabuhol-buhol ang trapiko eh. Pero hindi naman pamalagian yan. Paminsan